Pakibuksan po yung Bible po natin sa aklat po ng Filipos or Philippians. Babasahin po natin sa chapter 4 verses, simulan po natin sa 12. Basahin po natin Philippians chapter 4 verses 12 to 13. Ang sabi po dito, si Pablo, nangungusap, alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natutunan ko na ang sikreto ng pagiging kontento. Sa lahat ng sitwasyon, busog man ako, gutom. Sobra-sobra man ako, o meron lang akong kakaunti. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. Tayo po ay manalangin. Kagilang Diyos sa aming Ama, salamat po sa araw na ito. You have blessed us an opportunity to be in this place to fellowship with you and with one another. Dalangin po namin na isayos mo aming puso't isipan. And while you guide us and lead us sa gawain po na ito, dalangin po namin that you change us. Ano man pong bagay na hindi ka tanggap-tanggap sa iyong hanapan, linisin mo po ito. Baguhin mo po kami. May your word be our guiding light in our life. Ang maging lakas namin, maging courage namin ang sa ganun, yung pagbabaging ito ay maging posible. Kaya alam po namin lahat ng pilan mo sa amin ay good. Kaya sa mga oras na ito, lumalapit po kami na ikaw ang mauna, ikaw ang magtagumpay sa aming buhay. Ano man pong gawain ng kaaway ay tinatakwil namin sa pangalan ni Jesus. And your Spirit will only be the one who will strengthen us and guide us sa mga oras po ito. Muli nagpapasalamat na kami, Ama, sa katagumpayan ng iyong gawain. In Jesus' name, Amen and Amen. Doon na po tayo po. Doon na po, maingat. Doon nga po. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Wala po ako sa banyo. Medyo ngungulang po ngayon konti. And last week, sinimulan po natin yung dami natin series, no? Po simula. So, continue din natin yung iba. But for now, ang series po na ginagawa po natin is about our favorite life verse. And as a background nga po nung ginawa natin last week, it is a burden that was given sa atin ng Panginoon na there are many platforms na kung saan ang mga tao, they are kept being asked kung ano po yung mga favorite life verse nila sa mga experiences, struggles, pagsubok na duman sa buhay nila, ano yung mga life verses na kinapitan nila. And most of the time, pag pinakinggan mo yung mga stories po nila, and they end up declaring kung ano yung Bible verse po na kinapitan nila, okay lang naman po kapitan ng word ng ating Panginoon, pero sasabihin natin, may hirap pa ng palatayanan ng isang bagay na hindi naman yun talaga yung intention. Okay? Parang isang bata na nag-hold on sa isang pangako na hindi naman yun talaga yung pinangako sa kanya. Okay? And it is in the same context po, yung pinag-aaralan po natin. Ang naisip po ng Panginoon sa atin is, we hold dearly. Ibig sabihin, panampalatayanan natin, panghawakan talaga natin yung salita niya. But, there's a danger kapag ang salita na hinahawakan natin is out of context. Parang, nilalagay natin si God sa isang sitwasyon na kung saan sinabi mo, Lord, at sasabihin mo yung verse. Pero hindi naman yun yung intention ng ating Panginoon. This is why, sa series po na to, our goal is not to say na itong tao ito, mali yung paggamit niya ng Bible verse, so dapat huwag niyo siyang pakinggan or something. It is not to, hindi para hiyain or sabihin, hamakin yung iba ng mali yung paggamit niyo ng Bible verse. Kasi that is not the role ng church. School. WCM, kaya po yung church nag-exist, is to help yung congregation, yung church, as a whole, na kung saan maging sentro ng buhay nila yung salita. And it is very important na tama po yung pagkakaunawa natin dun sa word.
So bakit po favorite life verse? Kasi most of the time, pag may favorite life verse ka na, wala ka nang pakialam sa ibang verses sa Bible. Tama po? Tanong, sino sa inyo favorite nyo yung Jeremiah 29:11? Walang sumagot sa survey ni Ate Kaya, 5 lang ha. Sabi ko, it's either napakarami nilang Bible verses na hindi sila makapili or wala talaga silang life verse. Oh. Nasa dalawa lang po yan. Sobrang dami, hindi ka makapili. Di ba, ganun po, punta ka sa isang bilihan ng damit, pag sobrang daming gusto mo, wala kang mapili. Tama? Or, wala ka talaga mapili dahil wala kang papipilian. And dual purpose po to. Napaka-importante kasi even the scripture says it eh. Sabi po ng ating Panginoon bago siya mag-ascend, ibig sabihin, umakyat pabalik sa Ama. Sabi niya, dapat yung salita po niya nasa heart po natin. Bakit? Ano po ang role ng ano po ba yung role ng banal na espiritu? It is to hahalukayin niya kung ano yung word na na-deposit sa iyo. At the proper time, nakakailanganin mo siya, meron kang gagamitin. Sino sa inyo nagsisave? Nag-iim po. Give ng pera? Okay lang naman yan. But, yung habit itself. Okay? Di ba? May madudukot ka ba sa bulsa mo kung wala kang isinuksok sa bulsa? In the same manner, ano yung word ng Panginoon ang gagamitin mo kung wala ka namang iniimbak sa heart at isinasabuhay? So, doon po hindi naman naglalaro. Doon po umiikot yung importance o yung hangarin po nitong series po na to. Okay? Maging habit natin yung pag-study ng word, yung sa ganun makuha natin yung tamang lesson, at may impact natin sa heart natin. Nang sa ganun, every day, we will be guided by God's word. Minsan kasi parang ang hirap sabihin, ilang chapters ng Bible, o ilang chapters ng Bible. O, yung Philippians, nabasa niyo po ba yung Philippians? 4 na chapter lang po yan. Baka hindi niyo pa po nabasa. 4 na chapter. Hindi ka po abuti ng kalahating oras kahit namnamin mo po yung pagbasa po nun. Pero bakit di natin nabasa? Pag hindi importante sa atin ang isang bagay, okay. Di ba? Parang ano po yan eh, pupunta ka sa tindahan. Ano yung bibilin mo? Yung something na worth ipalit nung anong meron ka. Anong worth na ipalit sa time mo? Pang malungkot mo. Dear Tita Chari. Matagal na po ako nagbabasa ng Bible, pero malungkot mo yan. It is hindi naman po challenge. Parang push, hoping na mag-ipon po tayo ng mga verses sa life natin. Hindi para gamitin design ng t-shirt. Hindi para ilagay sa sapatos. Kilala niyo ba si basketball player? Steven? Si Steph Curry. Steven. Hindi ko sinasabing mali yung ginawa niya. Ito, example ko. And a disclaimer. Hindi ko goal na hiyain ang sino man na nagko-quote ng Bible verse nila o nilalagay sa damit or sa anything. Ang goal po natin is makuha natin yung tamang message nang sa ganon, we can abide. Ibig sabihin, mag-align tayo at manatili tayo doon. Okay? Because there are so many people, they are encouraged with this life verse. Ito ba? Dumadanas ka ng pagsubok. Ang hirap naman makapasa sa subject na to. Kaya sabi sa Philippians 4:13, I can do all things. Lord, di ako matutulog. Ikaw ang bibigay ng lakas. Dahil mo pa ang sting. Dahil mo pa ang Red Bull, Lord. Ikaw ang strength ko. Tama ba? Then we quote, I can do. I can do. Not just this thing, but all things. Bakit? Si God ang Red Bull ko. Si God ang sting ko.
ang Lord, di niya ako pababayaan. Yes. Totoo po na kayang gawin po yan ng Panginoon. But you are quoting a word na nasa context ba? Okay. Pag sinabing context, yun ba yung sitwasyon nung sinasabi yun? Okay. That statement na ang Lord, palalakasin ka, iingatan ka, it is true. But when you quote a word na out of the context, it can be true, but it depends on the situation. Kaya napaka-importante na maunawaan po natin yung context po nitong Philippians 4:13. Philippians 4:13, ganito po siya nami-misuse. Tulad nung Jeremiah 29:11, ginagawa po natin co-maker si Lord. I-guarantor. Lord, magtatagumpay ako sa buhay dahil lahat kaya kong gawin. Dahil ikaw nagbibigay ng lakas. And when we say lakas, anything na kakailanganin mo. Nahihirapan ka, babangon ka. Salat ka sa pananalapi, the Lord will provide. Okay? Kulang ka sa wisdom, ang Diyos ang magbibigay ng wisdom. And we use God as a guarantee na lahat ng kakulangan natin sa buhay, ang Diyos ang magpupuno. And Philippians 4:13 is not about those things. Hindi ko po sinasabing mula ngayon, itakwil niyo na ang Philippians 4:13 dahil mali pala ang pagkakagamit po natin. No. Kailangan po natin ilagay lang sa tamang konteksto ng sagunan. Yung tamang message po, yun yung mapanghawakan natin. Okay. Kasi pag kinote mo si God sa isang salita na sinabi niya, at yun yung naisip po niya. Okay. Matibay na yung pundasyon na tinatayuan mo. It is not a guarantee. Kahit gaano mo kalakas bigkasin yung Philippians 4:13, o kaya kahit pabulong lang sa isip, wala po dun yung strength na. Ang strength na nasa Panginoon. Yun ba talaga sinabi? Okay? It is not a guarantee na magtatagumpay ka, na magiging successful ka. Kahit na hirap ka na sa school. Okay? It's not a guarantee na payayamanin ka ng Lord. Kung ikaw naman ay athlete, it is not a guarantee na every time na sinabi mo, Lord, ito na, sa-serve ko na. Pagtalo niya, I can do all things through Christ. Oh. Tapos na ang nangyari pagka serve niya, ng sobrang lakas, talagang hindi nakuha ng kalaban. Naniwala siya. Talagang totoo. Tapos, nung umikot naman, yung kabilang team naman, nag-serve din, kaso nga lang tumama sa net. Pero, bago niya i-serve, ang sabi din nung nagsiserve, I can do all things through Christ. Eh bakit kaya hindi? Doon sa isang team, umapekto siya, sa kabila hindi. Even though they quote the same verse. Lord, deadlock kami. Isang oras na kami naglalaban. Last 2 minutes. Halos di ko na mabuhat ang pako. Pero, nung napatingin ka sa sapatos mo, may nakalagay, I can do all things. May ganun sapatos. Dahil doon, no? Para kang si, sa Kulaki. Talagang from half court o bigla kang tumakbo na mabilis. It is as if may boost. It is not a guarantee. Okay? Kasi kung guarantee po yan, wala nang mananalo. They will just quote a verse, sasabihin na, I can do all things. O paano kung dalawang Kristiyano magkalaban at pareho sila ng Bible verse? Sinong mananalo? Pareho sila nagko-quote ng I can do all things. It's not a guarantee. Bakit? Sa pangatlo, sino sa inyo may mga pangarap kayo sa buhay na mukhang imposible at ikinukot nyo to? There can be so many reasons bakit natin to kinukot. But if the purpose is to use God as a guarantor, na kahit gaano man kayo imposible yung dinadanas mo, magtatagumpay ka. Okay.
you are being self-directed and self-motivated. Kasi sa simula pa lang, ano po yung first statement, first few words? I can. I can. Sabi niyo nga po, I can. I can do all things. Pag sinabi mong I can, ibig sabihin, ikaw. Kakayanin ko lahat. Yun yung ibig mong sabihin, di ba? Sa paano paraan? Ano bang ibig mong sabihin? Sa lahat. Ibig sabihin, favorite natin to kasi it captures every trials, every problems na meron po tayo. All things. Tama? Relationship. Magtitiis ako sa relasyon na to. I can do all things. Kahit wala akong pera. Magsisikap ako sa trabaho na to. Kahit di na siya healthy sa'yo. I can do all things. Di na healthy Physically, emotionally, mentally, naapektuhan ka na. Pero sabi mo, ito kasi Bible verse ko Ang Lord na magpapanatili sa akin ng kalakasan. I can do all things. Have you asked the Lord, yun ba talaga yung kalooban niya? If you are full of yourself, there's no space for God's will. Tatandaan niyo po yun. Hindi po ito yung objective ng paggamit ng Philippians 4:13. It is not to teach you I can do. Okay? But, ang message po nitong Philippians 4:13 ay nandun sa second statement. It is Christ who gives me strength. The focus here is not you can do anything na kakailanganin mo. The focus here is kanino ka nakadepende. Okay? And very important na maunawaan natin ano yung context, kailan ginamit ito. Okay? Okay na po ba kayo? Parang sa natawag natin yung mga palabas sa bata. Superbook. Dadali ko kayo sa panahon ni Pablo. Balik po tayo sa panahon ni Pablo. Bago po ito sinulat. Sinulat ito ni Pablo habang siya ay namamasyal sa mall. Tama? Hindi po. Nakakulong po siya. And scholar says, he's in Ephesus. Ang background po niyan makikita niyo sa Book of Acts. It is during the time si Pablo ay nandun sa templo doing the ritual of purification. And maraming tao, syempre, nagagalit din kay Paul and inakusahan siya. Itong tao na to, nagdala siya ng mga hindi Hudyo sa templo. Ibig sabihin, dinungisan niya yung templo. At dahil doon, kinalagkat po siya. Binugbog po siya, nagkaroon ng riot. Long story short, syempre kapag may kaguluhan, may magsusumbong sa authority. Pumunta sa mga Romans, yung mga Romano nagpadala ng sundalo, hinuli ngayon si Pablo. Okay, saan dinala si Pablo? Dinala sa barracks, kinulong po siya. Yun yung background po nun. And ano namang kinalaman nun? Sa Philippians. Okay? One of the church na in a way, planted and minementor po nitong si Pablo. It is the area of Philippi. So yung Philippi po kasi is colony. Ibig sabihin, sakop po siya ng Roman. Ito si Roman colony. Marami pong tao doon na hindi talaga taga doon. Siyempre may mga Romano na doon. And may mga tao din na karatig bansa o karatig lugar. Doon po nakatira. So basically, yung lugar po na yon ay tawag po doon. Napakaraming inaway lahi na nakatira po doon. And specifically, yung letter po na ibinigay po ni Pablo, na isinulat po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, it is a thank you letter. Bakit? In any ministry, napaka-importante pong may support. Okay? Imagine niyo po paano tumatakbo ang gawain ng church kung wala pong support na nagbibigay po to finance. Hindi po yan basta lumilitaw. Okay?
Kaya po tayo nakaupo, kaya po tayo may electric fan, kaya may kuryente, may mga nag-susupport po dyan, may nag-donate, may nag-o-offer. Naka-solar po. Hindi po ba? Imagine niyo po kung ang isang bagay na kailangan niyo magbayad. Sa tingin niyo po ba, may lalo pong may mag-church? Wala na lalo. Baka nga magdidiman pa. Ito lang to, wala man lang kutsyon, itong uupuan sa akin. Eh, magkano binayad? At tandaan niyo po, any ministry ng Panginoon, the objective is not for our comfort. Okay? The objective is for the expansion ng kingdom. And itong letter ng Pilipos o Philippians, it is addressed to the believers. Kasi yung mga believers noon, tulad ng kahit anong church, hindi perfect. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasi perfect. Tapos yung sinabihan naman, ganti naman kayo. Same to you. Kaya po, kahit saan tayo magpalipat-lipat ng church, wala kayong makikitang perfect. Bakit? Nandun ka eh. Walang perfect na church kasi nandun ka. Nandun ako. Okay? Wala akong perfect. Pero ang goal po is not maghanap ng perfect na church. Okay? O magpaka-perfect o anong tawag doon? Mag-act as if perfect ka. No, hindi po yun. Ang goal is tulungan so that we can elevate or strengthen one another. Okay? Dahil isa lang naman tayo pinapuntahan. And ganun nga yung ginagawa ni Pablo. Kaya pag binasa mo yung Philippians, it is a thank you letter. But the overall theme, it is about being joyful. Okay, yun yung tema niya. And he urges itong mga church o itong congregation sa Philippi na dapat nagkakasundo kayo. Kasi po even within the Philippians or Philippi, meron pong mga disunity dyan. Siyempre, hindi naman at all times nagkakasundo sila. May mga gerian din po yan personally. At yun yung sinabi ni Pablo na dapat nagkakasundo kayo, huwag kayong nagsaswapangan. Huwag kayong nagpapataasan. Kaya nagpo si Christ, binalikan niya. Tatandaan niyo ba si Kristo? Even though He is God, He emptied Himself. Basahin niyo yung Philippians. Sabi niya, hindi ko maunawaan, ba't ganun? Kapantay niya ang Diyos, pero tinanggal niya, okay. Parang, kumbaga, kung if divinity is something na parang damit, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Naging tao siya. May better example pa ba tayo ng pagiging humble? Kumbaga, ina-address kasi ni Paul yung issues, concerns within the church. Kaya dapat di kayo nag-aaway. Okay? Dapat nagkakasundo kayo. Dapat larawan kayo ng pagiging humble, pagiging tamang servant, pag-obey sa Panginoon. Kasi even si Christ, He obeyed until to the point of death. Even yung pagkamatay niya, sumunod po siya doon. Dahil yun yung kalooban ng Ama. At sabi niya, anumang bagay na dumadaan sa buhay natin, okay, yun yung tinawag niya circumstance sa Philippians. Dapat hindi yan mas mataas kaysa joy ng puso mo. Sabi niya dapat yung joy na meron ka sa buhay, mas nakahihigit yun sa kung anumang bagay na pinagdadaanan mo, whether good or bad. Kasi kapag one-sided ang joy, it is called happiness. Dahil happiness, it depends on good circumstances. Yung mga bagay na gusto mo nangyayari, therefore, happy ka. Yung mga bagay na hindi gusto mo pero hindi nangyayari, sad. Pero ang joy, whether good or whether bad, happy. Ano ang lumalabas na boses? Happy. Okay? Whether good or bad, happy. Yun po yung ibig sabihin ng joy. Kasi hindi po siya nakadepende kung ano yung circumstance ng buhay. Okay? So, sino sa inyo happy? Sabi nila, ang pagiging Kristiyano, yun yung
expectation. Bakit? Kaya nakakalungkot din. Bakit maraming tao ayaw maging Kristiyano? Kasi pag titingin sa Kristiyano, hindi happy. Tama? Happy dapat. Kahit na dumadanas ka ng problema, dumadanas ka ng pagsubok, there's always a reason to be happy. Dahil yung happiness mo, hindi siya nakadepende sa kung ano nangyayari. Ito yung inaasahan mo, hindi nangyari, still be happy. Uy, paano sasabihin natin? Sorry for the word, para naman to T-A-N-G-A. Tumatawa pa din, oh. Uy, baka ipang ka ng hangin o kaya makita ka ng dalhin ka sa... No. Makikita mo talaga kapag genuinely ang isang tao masaya. Regardless of situation. And ang prayer ko po, maging ganun po ang bawat isa. Kasi yun po yun talaga yung Kristiyano eh. Niremind nga po ni Pablo through the Philippians. Natandaan nyo, okay, you must remain joyful. Kung meron siyang isang salita na inulit-ulit sa Philippines, it is the word rejoice. Sabi, mag-shampoo ka, mag-shampoo. Hindi, rejoice. Ibig sabihin, manatili kang magalak ka. Magalak ka ng magalak. Okay? So, of all these things na nangyayari sa buhay mo, remain joyful, be humble, obey until the end. Pero ito yung summary nung ang tawag doon, mission, motivation, goal. Pag sinabing mission, what you do every day. Why you do it. Okay? Yung goal, ito yung objective mo. Bakit mo siya ginagawa. And motivation, ito yung nagpupush sa'yo. Kasi pwedeng, in anything na gusto mong gawin, papapayat ako! Target! Ayan, nagset ka ng goal, ha? Target from, ilang kilo na ba ako? 82! Magiging 65 kasi yun yung dapat kong timbang. Ang dami, no? Nasa ganun, masuot ko naman yung mga luma kong damit. Talagang first week, talagang, di na ako kakayong baboy. Tapos, puro gulay ka, prutas. Tapos, exercise, pag-gising pa ng alarm. Sabi sa alarm, do 20 push-ups. Tapos, run 30 minutes. Or dyan, 30 minutes. Tapos nagawa mo siya 1 week. After 1 week, dyan na ngayon papasok yung mga kumikirat na yung mga kalamnan mo, yung mga dreams mo. At napapatingin ka, Lord, is this your will for me? Naghahanap ka na ngayon ng motivation. Okay? Kasi madaling gawin ng isang bagay pa, walang masyadong struggle. Madaling tumakbo kung walang bakod na tatalunan. Tama? Or bitak, or butas na iiwasan. Napakadali po nun. Pero what if yung tatakbuhan mo incline na? The more na umihirap ang isang bagay, the more na mas kailangan mo ng motivation and strength. Madaling maging Kristiyano pag okay ang lahat. Pero what if dumanas ka na ng pagsubok? Sinong bibitawan mo? Si Christ na lang kasi maunawain naman si Christ eh. Tama po? Hindi, pero yun yung ginagawa po natin. Kung meron po tayong isa-sacrifice sa buhay natin, it is the Lord. Hindi po yun yung dapat, pero yun po yung nagagawa natin in times na nahihirapan talaga tayo. Lord, kailangan ko talaga nito eh. Kapit sa patali. But that should not be the case. Nire-remind tayo ni Pablo to the Philippians. Okay. Na yung single most important mission niya, sabi niya, goal niya at motivation niya, it is sa paanong paraan, sabi niya, for me, to live is Christ. Sinabi niya doon yung mission niya. And to die is gain. Ibig sabihin hanggang dulo, walang iba. Siya lang. Kilalanin, manatili sa Kanya. Fellowship in Christ, yun yung sinasabi niya. Motivation, goal, mission in life, it is to know Christ. Kaya nung nagsusulat siya, natutuwa naman ako sa inyo. Yung sa heart niyo na tumulong.
Naaalala ko yung time na nagbigay kayo ng support sa akin. Okay? Ganun po siya magsulat. Kasi nire-recall niya itong mga taga-Pilipos, one of the, ano tawag doon? Supporters, even financial. Kilala niyo po si Lydia. Okay, yung babae na nag-support kay Grace. May ganun po. So nire-recall niya itong church na to napaka-generous. Okay? So, yung mga bagay po na yun, dun umiikot po yung story. And paano po ito pumasok itong Philippians 4:13? Sabi niya, yes, I recognize yung generosity ninyo. I recognize na kayo na nauunawaan nyo. Okay na kailangan ko din minsan ng support. At nagpapasalamat ako sa ibinigay niyo sa akin. Pero sabi ni Paul, even though goods tayo, Philippians, goods kay Paul, okay yung relation. Nakikita ko, within the church, may dapat ayusin. So doon niya pinasok yung mga lessons. Ingat kayo sa mga false teachings. Magkasundo kayo, kasi pag di kayo nagkasundo, okay, hindi natin ginagampanan yung tunay na goal sa buhay. So yun yung sinabi niya. Then, sabi niya sa akin, huwag niyo akong alalahanin. Sanay ako. Dito napapasok itong context nitong 4:13. Nagpapasalamat ako sa supportan ninyo, pero don't worry about me. Sanay ako magutom. Kung magutom lang, nagutom na ako. At sanay din ako na may baliwasa. Hindi naman yung parang may malawak siyang lupa, malaking bahay, tapos nakabuffet, hindi po ganun. Ibig niya sabihin, nakakakain ng maayos. Sanay ako kung anong pakiramdam na may pera at kung anong pakiramdam ng wala. Ano naman po? Pag binasa mo yung 4:13 as 4:13, hindi mo makukuha yung message. Kaya kanina, ano pong ginawa natin? Binasa natin starting verse 12. Sabi niya, alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natutunan ko na ang sikreto ng pagiging kontento. So, Philippians 4:13 speaks about contentment. Sabi mo nga po, contentment. It's not about asking God, Lord, bigyan mo ako lakas kasi may kailangan akong may isang pagsubok ako na kailangan kong pagtagumpayan. Hindi po siya about that. It is about contentment. And contentment is not just about physical food. Kasi ito pong salitang contentment, hiniram po yan ni Pablo dito sa Greco-Roman thinking. Sa mga Greco-Romans po, na kaisipan, ibig sabihin a mixture of Greek and the Romans, ideology o kaisipan. Pag sinabi mong kontentong isang tao, wala na siyang ibang kailangan maliban sa sarili. Ibig sabihin, even though may food o wala, okay. May damit o wala, ibig sabihin may physical covering, may bahay o wala, sapat. Yun po yung contentment na kaisipan. Pero kay Paul, in-upgrade po niya yung contentment. Ang sabi niya, yes, natutunan ko na yan kung paano magutom, paano mabusog, paano magkaroon ng marami, at paano yung paganda naman pag wala. Naintindihan ko yung ibig sabihin ng contentment. But, for me, sabi niya, sapat na si Kristo. Okay? Siya ang kumukumpleto sa akin. Siya ang nagpapasapat sa akin. Okay? Pag sinabi mo Philippians 4:13, you are declaring, I depend on Christ. Because Christ is enough. Kaya pinapatugtog ko kanina, Christ is enough. Okay. Naunawaan po yung context. Ang hugot ni Paul dito, nagutom siya, naranasan niya yung kahirapan, naranasan niya yung need, and the opposite of it. Kaya kahit ano pa yung sabihin natin, hindi siya din nakafocus. Ang sinasabi niya, ang dapat tignan natin, hindi yung ano yung pagsubok na dinadaanan natin. Ang dapat tignan natin, ano ba yung sinasabi ng heart natin? Ano yung condition?
Kontento ba tayo? Kahit anong pagsubok ang dumadating sa buhay. Kasi madaling sabihin na palalakasin ka ng Panginoon pag nakikita mo na as you move forward sa mga pagsubok, nagtatagumpay ka. Eh what if hindi? Because this verse does not promise victory. Na kung ano man yung pagsubok mo, kung anong expectation mo, yun yung mangyayari. Hindi po siya ganun. Baka sisihin niyo pa ang Diyos. Sabi mo, palalakasin mo ako. Sabi mo, i-strengthen mo ako. Huwag nating i-misquote ang Panginoon sa isang bagay. Hindi naman niya sinabi. Ang sabi niya, if you depend on me, whatever the outcome, I will assure that your heart will have peace. Na kaya mong sabihin ng masaya ko, at kahit hindi ko siya nauunawaan, okay, I will always trust in the Lord. Dahil siya yung kakontentuhan ko. Okay. Yun po yung Philippians 4:13. So ang bilis naman yata. So, balik tayo sa lesson. So, ano po ba yung lesson na makukuha natin because of it? Okay. Pag sinabi pong Philippians 4:13, it teaches us yung salitang endure. Pag sinabi pong endure, ano po ba yung ibig sabihin ng endure? Wala, secret na lang. Ano sa Tagalog ang endure? Tiis? Pinagdadaan. Basta. Pag sinabi pong, Pagpipis. o sige, example na lang. Endurance. Alam niyo po ba kung ano ang tsinelas? So usually ang tsinelas, gaano po siya katagal, tumatagal? Gaano katagal siya bago po siya masira? Depende sa paa. Depende sa bigat nung nagsusuot, depende kung gaano niya kadalas gamitin. Tama po? Naalala niyo po ba yung mga Israelites? Nagpaikot-ikot sila sa ilang for how many years? How many years? 40, dito na lang. 40 years. Meron po ba kayong tsinelas na abot ng 40 years? Sino sa inyo may stock kayo ng pagkain sa bahay nyo? Wala. Stock po. Wala. Impact na pagkain. Wala. Mga dilata, mga gano'n. Example, biglang nagkaroon ng kalamidad. Hindi. Nagsarado ang mga tindahan ng nagsarado palengke, mga grocery. Sa tingin nyo, gaano katagal yung supply po ng pagkain ninyo? Isang linggo? Wala. 1 day. Depende sa pagkain tsaka sa kumakain. Tama? Yung tubig na lang, what if nawala bigla ng tubig? So yun po, doon po nakahanga yung salitang endure. Hanggang kailan katatagal? Hanggang yung limits po niya. Okay? Hindi lang po siya yung pagtitiis. Actually, hanggang kailan yung Kanta ba yan? pagtitiis mo? Hanggang kailan? So sabi ng scripture, you must endure. Okay? Ano po ba yung endure na sinasabi po niyan? Poverty. And abundance. Di po ba tinitiis lang natin o yung ini-enjoy lang dapat natin, it is poverty? Kasi yun ang pangit. Dapat yung abundance, dapat. Linin. No. Kasi sinasabi po dito, okay, the opposite extremes of life. Not all people who are abundant are happy people. Yes. At tandaan niyo po yun. Yes. And marami lang sa atin, na common notion natin, kapag mahirap ka, hindi ka masaya. Tama po? Ganun po yung kaisipan, pero not at all times. May mga mahihirap na hindi masaya, pero may mga mahihirap din na masaya. In the same manner, may masagana ang buhay na masaya, pero meron ding masaganang buhay, pero hindi masaya.
So, ang sabi ni Pablo sa Philippians 4:13, yung sitwasyon ng buhay mo, you must endure whatever the circumstances of life. Whether in poverty or whether in abundance. Kung ako ay pipili, siyempre wala namang pumipili ng poverty. Pero anong sinasabi ng Bible? Hindi ko alam kung tama tanda ko. May binanggit po sa Proverbs po na huwag siyang pagyamanin o huwag siyang pagkulangin. Because sinabi po dun yung extremes. They're both dangerous. Ang kahirapan po is very dangerous when it comes to relationship sa Panginoon. Pag mali po yung pagkaunawa. Pwede mong sisihin ng Diyos eh. And in the same manner, kapag saganang-sagana ka naman, you can have no place para sa ating Panginoon. They're both dangerous. Kaya sabi ko, you must endure. Kailangan manatili, maging matatag hanggang dulo. And sometimes, okay, we must face hunger. Although ito mostly physical kasi, kung ibabase mo siya dito sa background ko ng story, ang sinasabi ni Pablo is, yung ginagawa natin na pagpapalaganap ng kaharian ng Panginoon, hindi naman siya madali. Minsan, marami kang support na natatanggap, and even ikaw mismo, marami kang bala, kumbaga, para habang pinapalawak mo yung kaharian ng Panginoon, supported ka. Pero minsan sabi niya, hindi. Minsan, mahuhuli ka, minsan itatapong ka sa dagat. Kumbaga, kung babalikan mo yung na-experience niya, sabi niya, parang highs and lows eh. Okay? Minsan okay ang dinadanas mo, minsan hindi. Kailangan mo lang harapin. Huwag mo iwasan. Okay? Minsan natatakot ka, hindi. Abante. Bakit? Kailangan i-angkla mo lang yung heart mo sa ating Panginoon. And you must remain faithful. Okay? Kung meron kayong mga salita na tatandaan sa Philippians, 1, 2, and 3. You must remain faithful, joyful, and content. Kung may salitang contented, pero dapat may contentment yung puso. Yun yung tatlong salita na umiikot sa aklat po ng Philippians, na wag po ninyong kakalimutan. And in Philippians 4:13, it urges the believers na manatili kayong tapat. Kasi madaling bitawan ng Diyos. Tandaan niyo po. Di mo siya nakikita eh. Pero when you abide in His Word, mararamdaman mo siya. Mararanasan mo siya. Kaya mong manatili na tapat po sa Kanya. Okay? So you must, ito, pabalik-balikan lang naman ito. Pag may suffering, endure. Tama po? Endure, ibig sabihin, bibihira po kasi sa atin ang nag-i-endure ng abundance or ng plenty. Okay? Most of us, pinipilit natin magtiis at maging matatag hanggang dulo kapag mahirap po o kapag nagsisuffer po tayo. Whether physically, in terms of physical na pagsubok, trabaho, health, di po ba? Or financially. Pero ang sinasabi naman po dyan is, you must endure. Okay? Then, katulad po ng kanina, remain faithful. At syempre, pare-pareho lang po ibig sabihin. Stay. Content. Okay? Hindi po ito sinasabing work, achievement, achievement, success. Hindi po yan. Hindi po yan sinasabi itong all things. Ang sinasabi po yung sufferings, okay, yung panahon na kung saan kailangan mo maging faithful kahit napakahirap, maging kontento sa mga bagay-bagay, okay?
And yung tinatawag po na persevere. Ano po ba ibig sabihin ng persevere? Perseverance. Nauunawaan ko yung salita. Perseverance. May kasabihan po, di ba? Try and try until you die. Hindi, until you succeed. Yun po yung salitang perseverance. Yung hindi ka sumusuko. Pero babalik po sa konteksto. Hindi ka sumusuko dahil kontento ka. Hindi dahil pananalunin ka ng Diyos. Na kung ano man yung naiisin mo sa buhay, hindi po yun yung all things na sinasabi. Ang sinasabi niya, may sisira ng contentment mo. Sufferings, unfaithfulness, kawalan ng kakontentuhan, mahirap na pagsubok. May gagawin at gagawin po ang kaaway para sirain po yung dependence mo sa Panginoon. Pero nang sabi, sa lahat ng bagay, manatili sa Kanya. Okay? I can do all things. In example niya po itong physical. Okay? Kasi po, uso din po noon, in its context, yung gluttony. Not just gluttony on tawag doon, food, but gluttony on their passions. Yung worldly desires po nila. Okay, so may interplay yung mga word na ginagamit po ni Pablo. Kaya itong all things na to, kalimutan niyo po yung mga dreams. Yes, ang Lord gusto niya po na magtagumpay tayo. Pero hindi po yun sinasabi nito. Hindi po yun yung focus. Ang focus po nito, yung all things nasisira po ng kawalan mo ng kakontentuhan. Kailangan manatili ka kay Kristo. Dahil siya yung mapapatatag. Bakit? Ano ba yung kayang ibigay ni Kristo? Pag binasa mo ng Philippians, ang isang in-emphasize niya, it is God's presence. Pag may pagsubok sa buhay, ano yung isang bagay na nagbibigay ng kalakasan sa iyo? Yun ay yung malaman mo na hindi ka nag-iisa. Pag ang pagsubok, napakahirap, gumagaan siya kapag just the notion na may nagsabi sa iyo, kung kailangan mo ng tulong. Ganun ba? Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. And it somehow, parang yung burden mo, kung di man nawawala, nahahati, gumagaan po siya. It is because God's presence. Okay? Number 2, anong yun emphasize sa Philippians? Baka favorite nyo nga din po yun eh. Do not worry about everything. Do not be anxious about anything. But in everything, through prayer and petition, submit. So, ibig sabihin, bumabalik siya. Binabalik niya po yung heart ng Philippians sa tunay na halaga ng contentment. Through prayer. Ano yung pangatlo? Paano ka palalakisin ni Kristo? Sa lahat ng dadanasin mo sa buhay, nasisira nito. Renewed mind or thinking. Natatandaan niyo ba yung whatever is true, whatever is noble, whatever is praiseworthy, anything, nakalimutan ko yung buo. Think of such things. Sabi niya, instead na marami kasing bagay, syempre, kapag dumanas ka ng pagsubok, naaalala mo yung hirap eh. Ama, minsan nga yung pag nare-recall mo yun, nanonood ka lang ng TV, tapos, ako talaga yun. Yung sinabi niyang lesson, sasabihin, ako yun. Di ba? Lahat na lang ng pinapanood natin, related ka. Bakit? Kasi lahat ng pagsubok doon parang, ako yun ah. And madalas, naiisip natin yung mga bagay na nanakit po sa atin. Napakahirap pong kalimutan nun. Kaya sabi mo, tigil na. Isang buwan na,
ang lumipas o isang linggo, 2 linggo, parang ang hirap kong kalimutan. Kasi nga, lahat ng bagay na nasaktan tayo, malalim po yun. Okay? Kumikit po yun sa puso po natin. Kaya napakahirap iwaksi. Pero ano pong gamot? Hindi gamot yung i-recall mo siya. Kasi the more you meditate on something, nagiging part siya ng heart mo. Kaya ang sabi ng scripture, dapat ibahin mo yung iniisip mo. Kung ano yung nakakatulong ng mabuti, okay, good virtues, okay, yun yung isipin mo. Yung kapuri-puri, katanggap-tanggap, yung totoo, yung good report, yun yung ilagay mo sa heart mo. Nang sa ganon, umabot yung time na kung saan yung heart mo, okay, pag hinugot mo, nasa sitwasyon ka, yung mahuhugot niya maganda. Okay? Hindi, oo nga eh. Ako din naranasan ko yan. Ang sakit talaga eh. No. Pag nalagyan mo ng mabuti yun, oo nga eh, naranasan ko dati. Ito yung natutunan ko. And ito yung ginawa ng Lord sa akin. You highlight what is good sa sitwasyon. Okay? And palagay mo, kapag nag-meditate ka sa isang pangit na balita, nai-strengthen ka ba? Nai-strengthen ka ba? Kapag nanonood ka ng masamang balita. Sino sa inyo nakapanood kayo na kung saan? Nakasteady lang yung nagbomotor, then biglang nawalan ng preno yung truck sa likod. Sinalpok siya, na sandwich po siya. Lumakas po ba katawan nyo? So yun po yung sinasabi ng scripture. May mga bagay na ang tawag doon, parang nagsazap. Umihigo po ng lakas po natin. Yun yung mga bagay na hindi maganda. Huwag kang mag-isip ng ganun. Ako, parang hindi na ako makakapanood nito. Quote sa akin ng asawa ko. Okay? Hindi na makakapanood sa akin. Panginoon naman. So, renewed mind or renewed thinking. Okay? Presensya ng Panginoon. Hindi ko maisip sa Tagalog, gawin ko sana ng P. Presensya, panalangin, ako, pag-iisip. P, 3 P. Then ano pa yung sunod? Fellowship. Nakakatuwa po kapag ang bawat isa po ay nakaka-attend po ng service. Although yung hindi po, in a way, hindi natin nagagawa kung ano nagagawa noon eh. Sa kanila kasi pag, when they say fellowship talaga, it is fellowship talaga. Okay, binding as one family together. Okay? Iisa lang sila ng goal. Okay? They share kung anong meron sila. Okay? Sa atin nalilimit dito sa may 2 to 3 hours service, may kantahan, minsan may food, minsan wala. And after that, wala na. Pero yung essence ng fellowship, tatandaan po natin, it is as if, alam niyo po yung Lego? Yung nag-connect po kayo, and nagkakaroon ng mas importanteng meaning yung buhay dahil connected kayo. Yun po yung fellowship. You remain with one another. Kaya po, yung pagsisikap po natin na maka-attend ng service, mag-join sa mga gawain ng church, it is something that is helping one another. Hindi siya sa something na, ano ba makukuha ko dyan kapag umattend ako ng church? Hindi siya self-directed. Okay? Ang motivation nun is expansion of God's kingdom. Na habang tumutulong ka sa pagpapalawak ng kagaya ng Panginoon, dadating kasi din at dadating yung panahon na kung saan ikaw din ang mangangailangan ng tulong. At dahil connected ka, madali kang matulungan. Pero kapag disconnected, medyo mahirap. Even though gusto kang abutin, hindi ka maabot, medyo mahirap po. Kaya in-emphasize, kailangan mo ng kalakasan para manatiling kontento. Panalangin, presensya ng Panginoon.
pagbabago ng isip, fellowship, makikipag-isa sa body. Pwede na, 4 na nabili. Okay? So, yun po yung lesson itong Philippians 4:13. So, kung dati ay like verse nito dahil ito po yung pass nyo o ticket nyo sa pagtatagumpay o sa para manalo kayo sa kung ano man po yung trial sa pagsubok nyo sa buhay. Tatandaan po natin ang Panginoon, nandyan siya. Our ever-present help in times of need. Diba? Refuge natin siya. Helper nga natin siya. Pero in this context, ang tinuturo na sa atin ni Pablo, it is kakontentuhan sa buhay. In any circumstances, maging kontento. Hindi magdepende sa sarili, kundi dumepende sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. Let us pray po. Dakilang Diyos, aming Ama, you are enough. Ikaw po ay higit at sapat. Hindi lang po sa aming pisikal na pangangailangan. Pagkus sa buong buhay po namin, sa bawat aspeto nito, ikaw ang tanging kailangan at siyang magpupuno ng kung anumang pangangailangan po namin. Maraming salamat sa iyong salita in Philippians 4:13. And in teaching us about contentment, that we should depend on you, that you are enough, that you should be our model, our role model in humility, in being joyful, and ikaw lang po yung maging mission, goal, and motivation ng buhay namin. Nagpapasalamat kami for your word. And dalangin po namin itong salita na to ay not just a seed, na isasangtabi namin, but a seed that will grow and bear fruit sa aming buhay. Lord, ano naman po yung pagsubok na dinadaanan, pinagdadaanan, o dadaanin po, dalangin po namin na paalala mo sa aming puso that you are enough, that we can be contented, na kung ano man po yung outcome, we will still be peaceful, we will still be joyful, and we will remain faithful sa inyo. Dahil ikaw po ang aming sandigan, ikaw ang aming kakontentuhan sa buhay. Dalangin po namin na anuman pong natutunan namin, may pass on namin sa pamamagitan ng aming buhay and to the examples that we will share sa mga taong nakapaligid po sa amin. May we be glorified, may you be glorified sa pamamagitan ng buhay po namin na magsilbing mabuting vessel po kami so that your image, yung tamang image mo ay mag-reflect po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pag-uwi ay ingatan mo po kami at iiwas sa anumang pong gawain ng tao. Muli nagpapasalamat kami, Ama. Ibinabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen. God bless po.